Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ang tatalakay naman natin ay tungkol dito kay, sino ba to? Si Benny Blanco, mga ka-plastic, na jowa o kasintahan ni Selena Gomez, mga ka-plastic. Nandidiri kasi siya sa Jollibee, mga ka-plastic, at hindi ko maintindihan ba't siya disappointed sa mga Filipino food, mga ka-plastic. Kasi yung stepmom niya kasi ay isang Pilipino, mga ka-plastic. So panoorin natin ang video paano niya dinemonstrate ang kanyang pandidiri sa mga pagkain ng Pilipino. Panoorin natin. What the fuck is this? Oh, wait. Alright guys, it's nighttime. Work's over. I may or may not have just and it's time to try some fucking Jollibees I've never fucking had in my life. Now a lot of you might not even know this, but my stepmom's from the Philippines, so I grew up eating a shitload of Filipino food. So let's see what we got here. Look at this dry ass adobo rice. Sorry, this dry ass adobo rice. Baga, napakasama ng tingin niya sa adobo rice, mga ka-plastic. Sa Tagalog kasi, sinangag yun eh. Alam ko sinangag yun. Hindi niya na tanggap yung lasa o yung itsura ng ulam. Kasi kapag ikaw ay isang, siguro sa lugar nila, hindi niya danas yung mga ganyang klaseng pagkain. Kasi yung mga pagkain sa Amerika talagang hindi ganun ka disgusting tignan eh. Parang napakagalante niyang napaka decenting tignan yung kanilang mga pagkain sa Amerika. Pero ibahin mo kasi yung Asia, mga ka-plastic. Kung nandidiri ka sa itsura, siguro hindi ka tao. Napaka-arte mo naman. Ba't mo pa kinain? Here's like butt. Alright, here's some fried chicken. They say dip in the gravy. Let's see what's going on. Alright, chicken, gravy. Natatakam ako. Okay, Jollibee. Okay. Alright, Jollibee. I'm gonna tell you one thing. I really think the gravy is just tricking me. Chicken's not even that good. Gravy's fire. Chicken's actually like kind of soggy as fuck. But okay, let's taste this drink. This is the pineapple drink. Everyone said I had to get this. Hello, Mr. Pineapple. Alright. Hindi ko alam kung ano yung acting niya. Parang wala lang. Parang may ma-content lang siguro siya. Baga, kung nag-iinarte ka, bakit mo pa kailangan i-publish sa social media yung pagdi-discriminate mo sa pagkain ng mga Pilipino? Kung hindi mo gusto, sarilinin mo na lang. Kung wala kang sabi ko nga sa una kong content, kung wala kang sasabing hindi maganda, huwag ka na lang magsalita. You better be shut up. Diba? Shut your mouth. Sabi ko nga. Huwag mong gawing dahilan o gawing content ang isang bagay na hindi mo gusto. Na ikaw ay isang American na titikim ng isang Asian food. Diba? Kung hindi mo gusto yung pagkain ng mga Pilipino, madali lang naman eh. May option ka naman. Huwag ka nang kumain. At huwag mo nang i-publish sa social media kung nandidiri ka. Don't judge me, but I'm taking this chicken and I'm gonna dip it in the pineapple. Hindi ba gago yan? Pineapple juice, isasawsaw mo yung fried chicken para lang masabi mo na meron kang
dahilan para sabihin mong hindi maganda yung lasa? Hindi ba tanga yan? Fried chicken sasawsa mo sa pineapple juice. Benny Blanco, you're a idiot. Nako. Oh, yeah. Alright, what the fuck is this? What? Alright, this shit smells like fucking vomit. It's spaghetti with like little hot dogs in it and like cheese. What the fuck? Let me get a fork. Ew. Ew. Oh, wait. I feel like that just ruined my night. Ew. It's like, ew. Ew, Jollibee. Ew. Arte mo naman. Parang kala mo galing ka sa ibang planeta. Diba? Hindi mo nga hinalo yung spaghetti. Diba? Salamat ka lang, hindi ako fluent mag-English eh. Masarap kang tirahin in English word. Talagang hindi ko maintindihan bakit kailangan ka mag-inarte ng ganun. Hindi mo nga hinalo yung spaghetti bago mo kainin. Tapos mag-iinarte ka na, ew! Kala mo galing sa ibang planeta eh. Bakla yata ito eh. Alam mo mga ka-plastic, yung mga ganyang tao, hindi na dapat nyo sinusuportahan yan. Hindi ko maintindihan bakit pag mga foreigner na artists, ang daming humahanga na Pilipino. Pero yung pagkatao nila, mas madumi pa sa inaasahan mo. Bilib na bilib kayo sa mga foreigner. Kaya marami mga foreign vloggers dito sa Pilipinas eh. Tapos, siyempre, saan ka makakakitang foreigner na vlogger na marunong magtagalog tapos ginagamit yung emosyon ng mga tao para lumaki yung platform nila sa social media. Tapos lalaki yung kanilang followers tsaka ng mga subscribers. Tapos hinahangaan nyo pa tapos ganito yung mga attitude. Walang kakwenta-kwenta. Hinahangaan nyo yan. Alright. Look at these limp dick ass fries. I can't even try this. Binastos. Look, it's not. Binastos na nga niya yung grasya eh. Sabi niya limp dick. Diba? French fries yan. Tapos babastusin mo yung grasya. Alam mo, hindi yata pinalaki ng tama ng magulang tong si Benny. Alam mo, pag dito ka sa Pilipinas, kapag binastos mo ang pagkain, hindi lang mura o masasakit na salita ang mararanasan mo dito eh. Kami mga Pilipino, kumakain kami ng kahit ano, maliban lang sa madumi. Kinakain namin kahit hindi masarap ang lasa. Ang importante, malamnan natin yung bituka natin. Maibsan ng gutom. Diba lumaki sila sa mga magagandang estado ng buhay at maganda yung kanilang lugar, bansa. Kung yurak-yurakan na lang nila yung mga pagkain ng Pilipino. Actually, yung kinakain niya nakakatakam pa nga eh. Ako hindi ako maarte sa pagkain. Kahit gulay nga lang eh, okay na sa akin. Yun nga lang, pag sobra na ako sa gulay, nauumay na rin ako. Pero pag naman, masarap naman ang gulay. Kupal lang talaga to. Like they're all limp dick. Alright, supposedly this is why everybody goes to fucking Jollibee. Okay? It's this thing. Oh my god. This little fucking fried fucking mango pie? Are you kidding me? Oh my god. Okay.
Okay, wait. I need to smoke before I do this one. Okay, let's try this. Artil You ko. fucked up. Hey guys, you fucked up with the spaghetti, Jollibee. Look, it made my phone fucking fall down. It's good, but like, don't go to. Yan na po. Hindi ko maintindihan bakit may mga humahanga pang mga Pilipino dito sa tao. Ayan, bandang uli. Kung ano-ano ng mga kapintasan ng mga pinagsasasabi niya sa mga pagkain ng Pilipino. Ultimo yung mga pansit. Meron pa siyang isang pang video eh. Pansit, nilait-lait niya. Kasi wala kasi sa syudad yun. Nasa bundok kasi yung kinakain niya. So hindi, kahit nga yung inihaw na manok eh, pinandirihan niya eh. Tawag niya dun, charcoal chicken eh. Libasa kasi yung dila mo pang dolyar. Yung dila mo kasi pang dolyares. Yung mga pagkain nyo mamahalin. Yung mga matataas sa calories, o ano ganun. Kaya mabilis kayong namamatay sa cancer eh. Di ba? Wala tayong magagawa. May mga ganyan talagang tao. At hindi ko alam kung bakit nyo hinahangaan pa itong mga ganitong klaseng tao. Eh, sabi nga sa comment, mga ka-plastic, so basahin na lang natin ito. Kung ayaw niya sa pagkain, hindi okay. Pero sana hindi na lang niya kinain at hindi na lang. Parang dito lang sa Japan, yung natto, hanggang ngayon hindi ko pa rin makain. May sari-sarili tayong mga panlasa. Actually, totoo naman. May mga pagkain tayong hindi nagugustuhan. At meron din na mga tayong pagkain na hindi gusto ng iba pero gusto natin. Pero sana wag niyo namang yurak-yurakan o i-racist yung pagkain ng mga Pilipino. Kung ganyan yung iniidolo nyo, mabuti pa magbago na kayo ng iniidolo. Wag ganong klaseng tao. Pakiusap lang. He hates spaghetti. Eh paano i-hate yung spaghetti, mga ka-plastic? Hindi niya hinalo. Siyempre matamis na maasim ang labas nun. Tomato sauce na puro yun eh. Di ba siya bobo? Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.